Hi! Welcome to day 7 of our 365 Days of Courage, where we encourage one another for a year through God's words in the Bible, where He promised us that He will always be with us and that we need not fear anything, that just need to take courage and let us not be afraid. So, our verse for today is taken from John chapter 6, verse 20, wherein it says there, "But he said to them," he referring to Jesus, "It is I, do not be afraid." Okay. Kung babalikan natin yung kwento sa Bible, dito sa particular chapter na to, the scenario here is that yung mga apostles were riding on their bangka in the middle of Lake Galilee. And then there is this storm, napakalakas na hangin, napakalakas na alon, and then it was so dark. And then hindi nila alam kung nasaan sila, in the middle of nowhere. Then here comes a figure of a person coming towards them, walking on water. So therefore, natural yung reaksyon ng mga apostoles nung makita nila na may naglalakad doon sa tubig, palapit sa kanila. They were terrified. The Bible says they were so terrified, they were so afraid, na ang akala tuloy nila, multo yon. And so Jesus recognized their fear and said to them, "Ako to, huwag kayong matakot. It is I. Do not be afraid." Now, ang incident na ito is nangyari right after the feeding of the 5,000. The miracle of the feeding of the 5,000. So, bakit kaya napunta sa Lake Galilee ang mga apostoles? It was actually Jesus who told them to go ahead to the opposite town, opposite of the lake sa Bethsaida, through the Lake Galilee. Katatapos lang ng feeding of the 5,000, ibig sabihin, chine-cherish pa ng mga apostoles yung nangyaring milagro na yun, na kung saan out of 5 loaves and 2 fishes, napakain yung libu-libong tao, hindi pa kasama sa 5,000 yung mga bata at mga kababaihan. So therefore, para sa mga apostoles, they were so proud of Jesus na, yung boss namin, kayang-kayang gawin yung mga milagrong ganyan. So therefore, para kay Jesus, ayaw niyang mawala yung spiritual na mensahe ng pangyayaring ito. Kung kaya't siya ang nagsabi sa kanila, "Go to the other side of the lake and I will catch up with you later." Si Jesus mismo ang nagpapunta sa mga apostoles doon sa lugar na kung saan mayroong storm, mayroong big waves, mayroong strong winds, and mayroong darkness. Kasi ayaw ni Jesus na mawala yung spiritual message nung nangyaring milagro at yung mangyayari pa ulit na milagro. Dalawa kasi yung mensahe doon. Una is ayaw ng Panginoon na lumaki ang ulo natin dahil sa ating mga nagagawa. Gamit ang ating mga talento, gamit ang ating mga karunungan, our wisdom, our gifts, our talents. Why? Kasi sometimes na-overwhelm tayo sa kakayahan natin, na-overwhelm tayo sa nagagawa natin, na minsan we forget, or minsan we forget the source of all these things. Na sometimes nag-focus na tayo sa sarili natin, nag-focus na tayo sa sarili nating fame, and we forget the source of all these talents, the source of all these gifts, the source of all this wisdom, and that is God. And so, Jesus, in order to remind His apostles, dun sa spiritual na mensahe ng feeding of the 5,000, siya na mismo ang nagsabi sa mga apostoles, "Go to the other side of the lake." So that the apostles will understand na hindi porke sumisikat tayo dahil sa kakayahan natin, hindi porke sumisikat tayo dahil sa nagagawa natin, let us not forget to acknowledge God, the source of everything. Let us not forget to acknowledge or ascribe our successes to Him. So yun yung unang mensahe kung bakit pinapunta ni Jesus ang mga apostoles in the middle of Lake Galilee. Now, yung pangalawang mensahe doon is walking on water. Jesus walking on water is a terrifying thing. Why? Because sa mga apostoles nung kapanahunan na yun, it's their first time to see somebody walking on water. Pero sa ngayon, sa age natin ngayon,
Marami na tayong nakikita mga magic tricks na kung saan illusions ang ginagamit. So natutuwa tayo dun sa mga nakikita natin na naglalakad sa tubig. Now, nung kapanahunan ng mga apostoles, first time nilang makakita ng ganun. Ibig sabihin, gulat sila, takot sila. Oh, multo. Takot sila sa multo. Akala nila multo yun. Pero si Jesus pala yun. Alright? Ako rin, takot ako sa multo. And now, it has haunted me when I was a child and up until now. But, of course, nandun na yung assurance na do not be afraid, it is Jesus. Now, okay, the situation is like this. Jesus led them to a place where there's a storm, there is big waves, there's darkness. Anong ibig sabihin nun? When He led them to that place, He Himself went to rescue them. Because the moment na sinabi ni Panginoong Jesus, ako to, huwag kayong matakot. Tumigil kumalma yung bagyo. Kumalma yung bagyo. At nung sumakay si Jesus sa bangka, biglang na-realize ng mga apostles, uy, nandito na pala tayo sa ating destination. O, anong ibig sabihin nun? Ang mga unos sa buhay, ang mga bagyo sa buhay natin, mga pagsubok sa buhay natin, hindi maiiwasan yan. Hindi talaga maiiwasan yan. Magkakaroon tayo ng mga problema sa buhay. Pero ito ang kagandahan. Kung kasama natin ang Panginoong Hesus sa ating bangka, kahit anong bagyo pa man yan, malalagpasan natin yan at makakarating tayo doon sa ating destination without us even knowing na, ay, andito na pala tayo. Just like yung nangyari doon sa istoryang ito. Ibig sabihin, Jesus can calm every storm. He is God. He is the Son of God and He can do that. But of course, you can say, nasaan si Jesus ngayon? Now, sadly, may isang taong nagsabi na si Jesus, nasa langit siya. Pero ang problema, nandito sa lupa. Ouch. That hurts, di ba? Yung taong nagsabi nun has undergone so much trials in their lives involving their family. Magkasunod na nawala ang parents nila. And of course, kasunod nun, nawawala na rin yung faith nila. But then, yung sabi niya dun, si Jesus nasa langit. Pero andito sa lupa ang problema. Paano niya tayo malalapitan? Just like when He approached the apostles in the boat. Paano niya tayo malalapitan? Paano niya tayo mare-rescue mula sa ating unos, mula sa ating mga problema, mula sa ating bagyo? How? Nasa langit siya. Ang problema nasa lupa. Okay. But then, come to think of it. Yung kaibigan mong hindi ka iniwan nung mga panahon na kailangan mo ng karamay, andyan pa rin siya sa tabi mo. Makikita mo si Jesus sa kanya. Okay. Yung mga taong nagdadasal para sa'yo, makikita mo ang katauhan ni Jesus sa kanya. Yung mga taong tumulong sa'yo nung nangangailangan ka, makikita mo ang katauhan ni Jesus sa kanila. Ibig sabihin, you don't need to physically see Jesus in order na makomfort ka at sabihin mo, hindi na ako matatakot dahil andyan si Jesus. Why? Because Jesus can come in the form of friends, relatives, families. Ibig sabihin, yung mga taong nasa paligid mo na hindi sumuko sa'yo, yung mga taong dinamayan ka, yung mga taong tumulong sa'yo, sila ang katauhan ni Jesus. So doon sa sinasabi na nasan siya, makikita mo yan sa kapwa mo. Okay? So, i-relate ko ito sa gospel natin for today, which is taken from John 16, John 15, verses 26 until John chapter 16, verse 4. Pero magpo-focus ako doon sa verse 4. Anong sabi sa John 16, verse 4? I have told you this, so that when the hour comes, you may remember that I told you. Ibig sabihin, lahat ng mga nangyari sa buhay ng mga apostles, ipinakita ni Jesus kung papaano suungin ang buhay na tinatahak ng mga ito. Ipinakita niya kung how do we respond to all these trials and problems. Itinuro na niya kung ano ang gagawin. Ibig sabihin, nung sinabi niya yung words na I have told you this,
so that when the hour comes, you will remember. Pinapaalalahanan tayo na kung saan, ilang beses na niyang sinabi sa atin, huwag tayong matakot. Pinapaalalahanan niya tayo na kung saan lahat ng mga tagumpay natin, kailangan natin i-acknowledge yung source ng ating katalinuhan at kagalingan. Pinapaalalahanan niya tayo na ang biyahe natin sa buhay na masalimuot, na puno ng challenges, puno ng trials, ay magiging magaan yan kapag kasama natin si Jesus sa ating bangka. So that pag na-experience natin itong mga ito, maaalala natin yung mga turo at pangaral ni Jesus. So yun ang connection nito sa gospel natin for today. Therefore, kung ako sa'yo, or sige, mamili ka, anong gusto mo? Nakasakay ka sa iyong bangka na wala si Jesus at nandun ka sa gitna ng karagatan, tapos with the strong winds, with the strong waves rocking your boat. Gusto mo ba yun na mag-isa ka lang na wala si Jesus? Or mas gusto mo ba na nakasakay ka sa bangka niyan, same na bangka, same na strong winds, same na strong waves rocking your boat, pero kasama mo si Jesus? Kung ako, pipiliin ko yung huli. Why? Because the moment Jesus got into the boat, the storm calmed down, and suddenly the apostles realized, ay, nandito na pala tayo. Ibig sabihin, mas makakayanan mong malagpasan ang lahat ng challenges na yan kapag kasama mo si Jesus sa bangka mo. Kapag kasama mo si Jesus sa bangka mo. So ito po ang ating encouraging word for today, encouraging Bible verse for today. And I look forward to seeing you tomorrow for our day 8 of 365 Days of Courage. Thank you for listening, thank you for watching, and I hope I was able to encourage you through this. Bye!